eto yung kinita ko ngayong January 2024. First noong January 4, eto yung na-receive ko na payment, and nung January 7 naman, eto. Hey guys, this is Joy and welcome back for another video kung saan mag-share ulit tayo ng ways for you to earn kahit nasa bahay ka lang. It's already 2024, but if you're still looking for a job or kung may trabaho ka naman but if you want to have a side hustle, extra or additional income, sana makatulong tong video na to para sa'yo. I'd like to give you an overview kung ano nga ba yung mga pwede nyo pag-applyan online or saan kayo pwede mag-apply. First, let's talk about yung mga voice jobs. Ano nga ba yung mga voice jobs? So, if you're into, conversations, magaling ka negotiate, pwede ka dito sa mga voice jobs. This includes yung customer service representative or usually ito yung mga call center agents na nag-a-assist ng mga customers online. Pwede ka din sa cold calling, appointment setting. Sila naman yung mga tumatawag ng mga prospects or mga leads that they turn sa sale. And next, we also have online teaching. Ayan, kung magaling ka magturo, pwede ka dito sa online teaching. Usually, yung mga tinuturo nila is English language. Let's say, mga Koreans or Chinese students. And we also have voice actors o yung mga nag-voice over. Next, if you're not really into conversations or gusto mo lang ng mga typing jobs or magaling ka sa editing, mga graphics, then pwede ka dito sa non-voice. Pwede dito yung customer support. Yes, pwede ka mag-customer support, but it's through chat. Instead na makikipag-usap ka sa mga customers, sa chat lang kayo mag-uusap. And kung magaling ka mag-track ng records, magaling ka ng organizing ng mga files, then pwede ka dito sa non-voice. Now, saan ka pwedeng maghanap ng trabaho? First, pwede ka mag-apply sa mga companies or agencies. Dito naman kapag dito ka nag-apply, once they're going to provide you everything, including the training. Nandito din yung mga TLs or yung mga team leaders. So let's say, madami yung mga agents. So may isang team leader na hawak sa inyo. Everything that you need, you have to report sa inyong team leader or sa iyong immediate supervisor. And another one, direct clients. Sa direct clients naman, you don't really need to report. Let's say, may immediate plan ka or may pupuntahan ka. You don't need na mag-plot, let's say, ng schedule. Kailangan mo lang mag-message directly sa iyong client na hindi ka makapag-work sa certain time na to, and then kailangan mong mag-leave for as long as na-clear yung conversations nyo. Usually, ang maganda dito is flexible yung time. Ayan. So, now, let me show you. Ito yung kinita ko ngayong January 2024. First, noong January 4, ito yung na-receive ko na payment. And nung January 7 naman, eto. Yan yung na-receive ko na payment. I usually work on this. Ito yung PayPal account ko. I usually work on this ng 2 to 3 hours. Minsan, nag-i-exceed din ako ng let's say 30 minutes. Pero usually talaga maximum na yung 3 hours. Ginagawa ko siya before or after may other job kasi I'm also teaching students. So, on my spare time, ginagawa ko na siya. And then, tinatapos ko na yung work para after that, pwede na akong mag-rest. Yung maganda kasi sa online job is, for as long as na you can cater the client or yung job, kaya pa ng oras mo at kaya mo pa siyang trabahuhin, you can have 2 to 3 jobs at a time. So, pwede kang mag-part-time or full-time. Sa part-time kasi, maganda is kahit konti lang siya, or minimum, yung kikitain mo. Well, it depends sa rate na isa-set mo sa trabaho mo or sa client mo. Ang maganda dyan is you're earning not just one,
you can earn, as long as na ilan yung tinatrabaho mo, and then pwede kang mag-receive ng payment, and then pinakamaganda is flexible yung oras na anytime na pwede na gusto mo mag-work, ayan, dun ka lang magtatrabaho. So, yun naman yung kagandahan. So, ayan, ito yung, this just January 4, ay nakita nyo, nakapag-cash out na agad ako dyan. And now, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba or saan kayo pwede mag-apply and earn ng extra income katulad nito. These are the online job sites kung saan pwede kayong pumunta. First, we have Indeed. Yung Indeed, yung gagawin nyo dito is, sa lahat ng mga job sites, you're going to create an account first. Ayan, once you created an account, you have to add all of your basic informations, yung name, yung experiences nyo. If you don't have an experience, that's fine. I-leave nyo na lang kung wala talaga. And then you have to create your resume kasi what you're going to do here is you're going to upload your resume. Yung iba naman, ang ginagawa nila, manual, pinapalagay yung mga information. Yung iba, it's either PDF na and then i-upload mo na lang siya. So, eto yung Indeed. If you can see dito sa una, eto yung job na pag-a-applyan mo. Let's say, freelance writer ka, ito yung company, and then naka-indicate na din yung hours, kung part-time ba siya or full-time, and also yung rate. Next, we have Glassdoor. Yung Glassdoor, di ba kapag ka nag-a-apply ka online, you want to make sure na legit or ano ba yung mga reviews ng ibang employees dun sa certain company na pag-applyan mo. Usually, dito ako nag-check ng mga reviews. For sure, may mga pros and cons dun sa mga companies. Depende kung ano yung experience ng employee dun sa kumpanya. So, minsan dito din ako naghahanap ng mga reviews para at least alam ko na kung ano ba yung maganda dun sa company or ano ba yung kailangan kong i-adjust. Ayan. Next is FreeUp. So, ayan, gagawa ka pa din dito, apply as a freelancer, magla-login ka. And also another one, balikan lang natin to. If you can see this one, easy apply, 'di ba? Easy apply. Kapag ka let's say you're trying to apply sa isang trabaho na pag clinic mo yung easy apply, magpa-pop up siya na parang box. And then, all of your informations, nakasave na siya doon. So, hindi mo na kailangan mag-manual type ulit ng mga, mga information mo. At saka yung in-upload mo na resume na naka-PDF, ayan, nandun na din siya. So, madali yung pag-apply. Parang easy apply kasi once you apply for one job and then submit and then hanap ka naman ng iba, tapos easy apply naman ulit, tapos ganun pa din. Next, we have online jobs. Eto online jobs, napakadali din itong gamitin. Pwede mo din ditong i-filter yung mga skills na gusto mo. Let's say, writer ka. Ayan. Pwede mong i-filter kung gusto mo ba ng part-time lang or full-time or gig. Kasi, kapag ka nag-browse ka dito sa find jobs, lahat ng jobs simula dun sa let's say pinaka last is January 13. Lahat ng jobs na naka-post within this day lalabas siya. Pero kung gusto mo ng magaling ka lang, halimbawa magaling ka sa pagsusulat, and then you're going to search writing or kaya data entry. So yun lang yung i-search mo. And then yun lang din yung lalabas na mga i-filter mo lang. Ayan. Ito naman sa online jobs, wala kasi siyang yung easy apply. Kasi pagka nag-apply ka dito, ngayon kasi may certain points na siya. Let's say, kailangan mong i-update yung profile mo na kapag ka, yung para siyang Upwork kasi, na pagka nag-apply ka,
kailangan na yung certain points na kailangan mo i-verify yung account mo to make sure na legit din talaga yung nag-a-apply. And then, minsan may mga additional questions sila pag nag-apply ka dito. Unlike dun sa iba na may easy apply, so continuous lang yung pag-apply mo. Dito kasi may mga questions like, ano ba yung mga or additional information about you, yung mga ganun. Minsan madaming tanong po dito, pero this is a good platform na pag-applyan. Next, we have FlexJobs. Ito naman, FlexJobs, okay din siya. And also just remember na ako kasi na-experience ko na dati na kapag you're applying and then they're asking money from you to start, that's a big no already. Na kaya ka nag-apply kasi naghanap ka ng trabaho, pero may mga jobs na you have to click this link, lalabas ka dito sa platform. Let's say sa FlexJobs, nag-apply ka and then i-route ka nila sa another link na pwede mong i-continuous yung application mo. And then, ang mangyayari is, minsan, may mga trabaho talaga na hihingan ka ng amount for you to start daw. Pag mga ganun, wag na. Kasi alam natin na scam siya or hindi siya magandang pag-applyan. And next, ayan yung FlexJobs. Aside from this, we also have survey sites. Ito, survey sites, maganda to dun sa mga, let's say, mga students, yung mga gusto mo lang yung madalas kang magtambay online, madami kang free time online. Ayan. Pwede itong survey sites na to. Ito, nag-try na din ako dati yung mga survey sites. Okay naman siya, and then yung mga reviews niya. First, we have Swagbucks. So, ito yung once you log in or create an account, ito yung makikita mo. Get cashback when shopping online. So, ayan, di ba meron tayong mag-shopping online, pwede ka makakuha ng cashback mo dyan. Ayan, pag nagsusurf ka ng net, I'm sure na meron din ito sa mga apps, dun sa mga cellphones lang, na minsan nga kapag ka nag-watch ka ng videos, di ba mag-earn ka na. Ayan, watching videos, na pagka natapos mo yung video, may certain points. Kung hindi naman points, pera yung kapalit or earnings mo dun sa pag-watch ng video. And then, participate in contest. Ayan. Yung reward options niya naman ay either PayPal, Payoneer, or gift cards. Next, we have Tuluna. Yung Tuluna offers several paid surveys a week. Nakapag-sign up na din ako dito. I'm not sure kasi tinigil ko na siya. Matagal na kasi talaga siya. Tinigil ko na kasi medyo madami na din ginagawa. So, hindi na din ako nakapag-survey nito dati. And then, yung mga sa post, usually, yung mga question lang naman dito, yung mga about brands, kasi sa mga shampoo, mga ganun. And it has an app so you can easily take surveys. Ayan. Pwede mo siyang i-download. And then, you get some bonus points when you fill out your profile after you sign up. Yung reward options nyo naman ay PayPal or gift cards. And survey time. Ito, instantly rewarded with $1 for every survey you complete. So, mag-earn ka dito ng cash sa pagtitake mo ng mga surveys, no withdrawal threshold. Kasi, di ba kapag ka mga surveys or minsan yung mga extra income na ginagawa natin sa cellphone, di ba? Before na tayo makapag-payout, kailangan mo munang i-reach yung amount na kailangan nila bago mo siya ma-withdraw. Pero dito, sabi nila, wala daw silang withdrawal threshold. Ayan. And yung reward options niya naman ay PayPal, Amazon, or gift card. Ayan. Next, we have Prize Rebel. Ito, they offer daily survey opportunities. Maganda kapag yung may mga daily surveys. Ako dati, abang na abang ako nito sa email. Kasi, pagka madami kang natitake na surveys, that means na dadami din yung points mo or yung cash na pwede mong ma-withdraw. And then,
paid task. Ayan, kung ano yung available task nila, pwede mo siyang gawin and then babayaran ka. Promo codes, free contest, ayan, may offer wall sila with a lot of different opportunities. Yung reward options nila, PayPal, crypto, gift cards. Ako pansin ko talaga yung PayPal parang palagi siyang nandyan kasi madali kasi yung PayPal, instant yung PayPal. Kahit ako, lagi kong gamit yung PayPal kasi once na mag-send sila, automatic within just a second, marireceive mo na yung pera. So, yan yung mga survey sites na pwede na, lalo na kung madalas ka naman online and then wala kang masyadong ginagawa or may free time, madami kang free time, edi why not? Try mo yung survey time. Or itong mga survey sites. Next, ESL companies. By the way, yung pa lang sa mga online job sites, let's say nag-apply ka, mangyayari is, paano ka mako-contact ni employer? Usually, dun siya mismo sa site. You have to check the site kung may nag-reply ba sa'yo. Or minsan, mananotify ka din through email. So, alam mo kung may nag-respond ba dun sa in-applyan mo online. So, you always have to make sure na nilalagay mo na email dun sa mga job sites is yung active and yung palagi mong na-check. Next, ESL companies. Eto, kung ikaw ay magaling, passion mo na magturo or gusto mo din yung mga part-time jobs, ito pwede ka sa ESL companies. Ito naman, hindi naman siya, may mga video classes. Kung ayaw mo naman ng mga video classes, pwede ka din naman nung audio classes lang. Yung mag-uusap kayo ni student, pero hindi nyo makikita yung isa't isa. First, we have Reply. This sa previous mga videos natin, madami na akong na-upload na mga companies. And ako suggestion ko lang, in case na nag-apply kayo and then hindi na hiring yung company, try to go back ng mga ilang, let's say, after a month or 2 months. Kasi, as I observed, balik-balik lang din naman sila. After a month, pwede silang mag-hiring ulit. So, that's a chance for you. Kasi, once na nag-apply ka na nag-apply, mas madami yung chances mo na may mag-reply din sa'yo pabalik. But, kung apply mo is isa or dalawa lang, matagal yung chance na nag-aantay ka lang dun sa isang company or sa dalawang company lang na pinag-applyan mo. And eto, Reply, they have students from over 180 countries. Tutors and students are paired based on the subjects and specific skills that the students wish to learn. Pagka kasi nag-create ka ng account nila sa online, let's say ito, Reply, gumawa ka ng account sa kanila, minsan may mga ESL platforms na hihingan ka nila ng video or recordings na i-introduce mo yung sarili mo, ano yung mga anything about you. Kasi minamatch din nila yung ability ni teacher dun sa students. Kasi, di ba, iba-iba yung mga students. So, at least, maprepare nila dun sa tamang students na swak or pasok dun sa skills ni teacher. Next, native and non-native English speakers can apply. And you can also set your own hours. Ito, maganda, lalo na dun sa may mga full-time kasi ikaw magpipili ng schedule mo. Unlike kapag ka naka-full-time ka, sila yung magbibigay ng hours mo. Ako, okay sa akin yung full-time kasi that means na may fixed income ka. Pero, gusto ko din yung nagsiset ako ng own hours ko. Kasi anytime, for example, na kailangan kong umalis or may ginagawa ko, pwede akong mag-open ng slot dun lang sa hours na gusto ko. Next, ito pa, no minimum requirements to sign up as a tutor. Ayan. Raise your rates and attract more students if you, ito na yung sinasabi ko na kapag nag-sign up ka, gumawa ka ng account mo, pagka may teaching experience ka, lalagay mo din teaching experience mo. Kung may certification ka naman, let's say, TFL or TESOL, tapos may bachelor's degree ka. Ayan, mas malaki yung chance na maka-attract ka ng madaming students. Next, we have
All School. Ito, Singapore-based online naman siya. Platform, set your own price, time, kung gusto mo ng 101 class or group class, then ito, pwede yan. Native English speaker, no degree required, and teach self-designed content. Next, we have Live Lingua. Ito, teach young and adult learners. Um, Minsan kasi may mga ESL companies na mga children lang or mga young learners na yung tinuturuan nila. Meron naman na mix. Magtuturo ka ng mga children or ng mga students like 4 to 5 and above, tapos mga adult learners na. Pwede siyang one-on-one classes or groups, maximum of 3 students. Yung mga adult learners, usually, eto na may mga, may mga professionals na. Kailangan kasi nila to sa sa promotions nila or kapag mag-apply sila sa ibang lugar, it's important na maintindihan sila nung pag-a-apply nila. Kaya napaka-importante talaga ng English language sa kanila. Kaya kahit ng mga professional na nag-aaral pa din sila ng English. Teaches 11 languages to students from all over the world, minimum 15 hours per week. Ayan, 15 hours per week. So, the rest, pwede ka pang maghanap ng ibang trabaho, pwede ka pang maghanap ng ibang side hustle mo. Native English speaker, bachelor's degree, TFL TESOL certification. Ako kasi matagal na yung certificate ko. I'm not sure. Yung iba kasi kapag sa company, may bayad to eh. Yung certification, may bayad yung pagti-take nung certificate. Pero nakapaghanap ako nito dati sa online, and that's for free. And then ginamit ko siya dun sa company dati dun sa company, in-approve naman siya. So that means legit naman. And then minimum 2 years of teaching experience. So, don't worry, yung may mga nakalagay na ganito, minimum 2 years of teaching experience. Kasi madami din naman na mga ESL companies na naghahanap ng mga wala pang experience. Next, we have Voxy. Ito nakabisyo sa New York, USA. Students are adult professionals. And sinasabi ko sa inyo, kahit professionals na nag-aaral pa din sila ng English. Native or non-native speaker with a neutral accent. For as long as na nagkakaintindihan naman kayo ni student, that's okay. TESOL certification, teaching experience minimum of 2 years and minimum of 2 hours per week. Ayan. That's it. So if you would like to apply online, ayan, pwede kayo dun sa mga online job sites. By the way, nag-upload na tayo ng mga previous videos about ESL companies. You can just check that. Balikan nyo yung ibang mga companies, yung iba balik-balik din na sila nag-hire. And then, if you have any questions, I'll try to answer that. Just comment